Okay, magandang araw ng Panginoon muli at tayo po ay nandito upang patuloy na mag-aral. Makahugot po ng kalakasan mula po sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Though we are approaching the last days po, hindi po yan napapansin ng marami, but we are really approaching ang mga bagay-bagay na mangyayari sa inaharap. And ako rin po ay hindi naman nag-aalala, kundi nagkakaroon din ng pag-iisip na are these really signs of these last days na nangyayari ngayon. Hindi po lingid sa kaalaman ng marami na nagkaroon ng lindol doon sa may Bogo, Cebu, Bogo City sa province of Cebu, At meron po silang nakita doon which been hidden so many hundred years na meron palang fault doon sa lugar malapit sa kanila. Kaya yun ang nag-trigger ng malakas na earthquake. Then suddenly po na sumabay din po ang pag-earthquake din doon sa Indonesia. Sabay-sabay po sila. Tapos maya-maya po ay nagkaroon din po ng lindol na medyo mahina, 4 point something doon sa Iloilo. At ang mga earthquake pong ito ay halos sabay-sabay. Sabi nga po this is a phenomenon na sa mga huling panahon na ito ay nangyayari. Sabi ko nga, are we really approaching the sixth trumpet na nasusulat po sa aklat po ng Revelation? Kasi po bago po mangyari yung the seventh trumpet, yun po ang pinakahuling trumpeta na sinyalis at pag-announce ng pagdating ng ating Panginoon Kristo, yun po the seventh trumpet. But before the seventh trumpet po ay tumunog, mauna po yung 6. At yung pong 6 ay nakakakilabot kung talagang tutubusin, nakakatakot. But still, to all of us who believe in God, hindi po tayo natatakot sa mga ganung bagay o magpapanik sapagkat alam ng Panginoon, paano po niya tayo iingatan. Palagi po ninyong tandaan yun. Palagi po niya tayong iingatan hanggang sa panahon ng mga panahon na yon. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan. He will save us and protect us even by life or by death. Yun po ang palagi po nating tinatandaan. So, sa ating pong pag-aaral na ito, sa binigay ng Panginoon sa atin, medyo yung pong pinaka-main text natin ay medyo kakaiba, pero andyan po yan sa Biblia at ang mensahe niya ay umiikot po sa isang pagdedesisyon natin sa buhay na ito. Okay, let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig, yung walang hanggang kahabagan, katyagaan sa amin, sa kabila ng aming mga kapalpakan, mga flaws, mga pagkakamali. Yet, andyan ka sa aming tabi, hindi mo kami iniiwan, ipababayaan, hindi pinababayaan, manatili sa kalagayan na kami po ay mababa, kundi itinataas mo kami, Panginoon, sa kinalalagyan na dapat naming paglagyan sa iyong harapan para sa iyong dakilang pangalan. So we commit everything to you, Lord God. Katulad po, Panginoon, ng aming mga panalangin. In the beginning, Lord God, nilagay mo ang paraiso doon sa lugar in which na parabagang nakikita na namin na this is Jerusalem since the beginning of time, the city of peace, na kung saan ang iyong trono ay yung itatatag at ikaw ay maghahari sa buong sansinukob. Salamat po, Ama, sa mga pangako mong ito sa amin. We are waiting, O God, tulad ng sinabi po ng mga apostol,
Kami naghihintay, Panginoon, ng isang bagong langit at bagong lupa na pinag-aharian ng katarungan at kapayapaan. Kaya po, salamat po, Ama, sa mga pangako mong ito. Kami po ay tumatayo, naninindigan, at nagtitiwala sa mga pangako ito. That's why you are giving us warning, O Lord God. At hindi naman po warning, mga paalala, kundi pagpapalakas ng loob sa amin upang patuloy kaming magpatuloy hanggang sa makarating kami sa panuntunan na iniaatang mo sa amin at nais mo makita sa amin. Kaya tulungan mo po ang bawat isa na makaabot doon sa panuntunan na yun upang kami maging karapat-dapat sa kaharian ng aming Panginoon sa panahon na yun. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong mga gagawin, sa iyong pagtuturo sa amin, maging sa pagsaway mo sa amin, Panginoon, sa mga bagay-bagay na hindi mo nais na makita sa amin. Kaya po, salamat po, Ama. Ikaw ay walang hanggang Ama, nagmamalasakit sa iyong mga anak. Salamat po. Salamat po sa lahat ng ito. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Bagamat pinagpala mo na ito, Panginoon, bago palighahin ng sanlibutan ito. All things were created by your words. So bless these words, O God, na aming pong pag-aaralan. Again, bless this word, O God. Let your love flow sa bawat mga individual na makikinig at manonood pa at makikinig pa. Hayaan mong yung banal na Espiritu ay malaya pong kumilos sa aming kalagitnaan, sa bawat individual, sa bawat tahanan, sa bawat sambahayan. Kayo po ang patuloy na maranasan namin, Ama. Salamat po sa banal na Espiritu sa iyong gagawin pag-antabay sa amin, sa iyong pagtuturo sa amin, at lalong pagpapaunawa sa amin ng iyong mga salita. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. So, atin na pong buksan ang ating mga Biblia. Doon po sa sulat po ni Santiago. Ito po. Ito po ay medyo para bagang mayroong pagpapaalala sa atin sa ngayon, sa mga panahon na ito. Sabi po dito sa Santiago 4:14, ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sabi po ni Santiago, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso or singaw, parang usok. Yung pong aso ay parang yun, a vapor sa Ingles. A vapor, parang singaw, parang usok. Di po ba kapag tayo po ay nagluluto, lalo na kung kayo po ay nagkikisa ng mga inyong lulutuin, makikita po ninyo na pag naglagay po kayo ng tubig doon sa niluluto ninyo, pagkatapos ng paggisa ninyo ng mga bawang o kung ano man yan, ay meron pong lalabas ng mga vapor. Yung usok na. Yung po ang tinatawag nilang aso. Hindi po ito aso. Aso. A vapor, singaw, na tinatawag po sa ibang salita. Sabi niya, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas sapagkat ang buhay ninyo ay parang singaw, parang vapor, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Kung ito po ay babasahin natin mula doon po sa talatang 13, ganito po ang sinasabi. Kung binasa ko lang po yung pinaka-main natin, Ang sabi niya doon sa talatang 13, tapos tuloy-tuloy po tayo hanggang doon sa 15. Ang sabi niya, pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan. At isang taon kaming titigil doon. Mangangalakal, kikita ng malaki. Yun po. Hindi ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Kasi po,
hindi natin alam talaga kung ano talaga yung expand ng ating buhay. Kaya nga po, pagka pumunta kayo sa mga sementeryo, meron po kayong makikita doon sa mga lapida na iba't iba ang mga edad ng mga namamatay. At kung minsan, ay isa lamang sanggol na bagong silang. Ano po? At meron namang maabot ng katandaan. Pero palagi po, ang ating buhay ay wala pong nakakaalam hanggang kailan. Hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito, anong edad tayo magpapahinga. Ako po, bibigay ko lang po sa inyo ang isang halimbawa sa aming pamilya. Ang aking ama ay namatay at the age of 62 dahil sa isang sakit na siya rin naman po ang merong kagagawa nito out of ignorance. Ano po? Dahil po siya naninigarilyo or nag-umpisa siya ng 17 years old hanggang sa umabot na po siya ng 55 na na-detect na po na meron siyang emphysema. Binigyan pa siya ng Panginoon ng 7 years to live. After that, so namatay po ang aking ama, ang aming ama ng 62. And I am turning 72 this November. It means nakalampas ako ng 10 taon sa aking ama. Ano po? Ang aking mga kapatid na iba ay namatay. At the age of 39, ang aking pong kasunod, pangalawang panganay ay namatay na napakaaga rin. Ang isa sa aming mga kapatid na isa sa pinakabata ay namatay at the age of, I think it's 26. 22. So yung aking kapatid na pangatlong panganay ay namatay na medyo umabot na siya ng 50 plus. Ano po? Pero yung isa ay 39 lang. Yung isa, di pa rin pa siya maabot ng senior sa kanyang edad. So hindi natin alam, ano. Then tatanong natin sa ating sarili, why tayo buhay pa ngayon? Why sila ay maagang na mahinga? In every life, there is a purpose. Kaya tayo nandito sa lupa. Meron pong layunin ng Panginoon. Ako sa tutuusin, dapat sana matagal na po akong namayapa. But because of love, and the love of my wife, and the love of God, at ang layunin niya sa buhay ko, ang layunin ng Diyos, ay merong dapat gawin. At meron tayong dapat natuparin sa kanyang panawagan sa atin. That's why He allowed us to live at this day dahil meron po siyang layunin sa atin at gustong ipagawa. But in all of this, palaging sinasabi yung ating binasa kanina, dapat ang sinasabi natin palagi, kung meron tayong dinidesisyon, ginagawa, maging businessman yan, o mga pangarap, mga bagay-bagay na patungkol sa ating sarili, ang palagi natin sinasabi ay, if God willing. Ano po? Kung loloobin ng Panginoon. Kasi kung hindi po niya loloobin sa atin yun, maybe we will live more, but meron pong kasamang pighati at pagdurusa sapagkat ang ating mga desisyon ay taliwas sa kalooban ng Ama. Taliwas sa plano ng Ama. So we have to suffer for that. Ano po? Alam na po ninyo siguro ang kasaysayan ng kalibughang anak, the prodigal son, na hindi na natin dapat pag-usapan pa ng mga matagal dito. But we know what is the consequence na pagtalikod sa mga magulang. Ang pagtalikod sa mga magulang, marahil ay masasabi nating pagtataksil sa kanila ay mayroong mabigat na
kaparusahan o pananagutan para sa atin. So beware po sa ating mga ginagawa sa buhay natin na yon. Don't hurt your parents kahit ano pa ang sabihin natin. Maybe some of your parents are not good enough na sila'y nabubuhay o habang sila'y kasama ninyo, but still they are parents. Dinamit sila ng Diyos upang tayo po ay lumabas sa sanlibutan. So, marami po kasi ang mga tao ngayon na they are living na para ba silang mga immortal. Ano po? Na para bang hindi sila aabuti ng kamatayan. Alam natin ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Nakakalungkot, nakakapanlumo, but still, are these people na aware ba sila that even those sum of money na kanilang nakukuha sa mga tao, sa palagay ba nila, ang mga bagay na yon ay magliligtas sa kanila? Ako nga po, nasasabi ko minsan tuloy sa mga ganitong tao, na alam natin kung anong ginagawa nila kapag pandarambong sa bayan, sa pandaraya sa kapwa-tao. Ano po? Pandaraya sa kapwa-tao. Sabi ko, kapag sabi ko, tayo namatay, di ba sinasabi na ba na nakasulatan na kapag tayo namatay, wala tayong dadalhin na kahit na isang sentimo. Even a cent, wala po tayong madadala kapag tayo namatay. Hubad tayo nang lumabas sa sanlibutan ito at hubad din tayong aalis sa sanlibutan ito. Pero meron po akong dinudugtong doon sa salitang iyon. Ang mga kayamanan na kinuha natin sa masama, kasinungalingan at pandaraya, balang araw, ang kayamanan yan ang kakaladkad sa atin sa impyerno. Yes, kapag tayo namatay, wala tayong dadalhin na kahit isang kusing. Ngunit kung ang mga kayamanan na yan ay galing sa kasamaan, ang mga kayamanan na yan ang siyang kakaladkad sa atin sa impyerno. Yon ang hindi po naiisip ng maraming tao. They think magkamalnang sa maraming mga salapi, pera, ay sapat na sa kanilang kasiyahan. But it is not. It is not. Tatalakayin po natin mamaya ang mga bagay na yan. Sinasabi po doon sa Kawikaan 27:1, huwag ipaghahambog ang araw ng bukas pagka di mo alam kung ano ang magaganap. Huwag natin ipagmalaki, bukas, buhay pa ako, ganyan, ganito. Oh. Excuse, pero I will quote yung pong sinabi ng aking kapatid na si Deloy. Siguro naman, hindi naman po siguro sobra na banggitin ko yung sinabi ng aking kapatid na ito during his lifetime. Ang sabi niya sa kanyang asawa, sabi niya, ako siguro hindi ako kagad mamamatay kasi palakain ako ng gulay. Yun po ang sabi ng aking kapatid na yan. Yes, palakain po siya ng gulay. Talagang vegetarian po siya, pero po siyang ginawa na hindi dapat sa kanyang sarili. Ang pag-inom po ng soft drinks for 3 years, almost walang tubig. At yun po ang naging kadahilanan ng kanyang hyperacidity, at yung acid reflux, at yung acid na nasa kanyang dibdib ang siyang sumakal sa kanyang puso. Ganun pala yun, sabi na po ng doktor. Yung acid na yon ang siyang nagpatigas sa puso ng iyong kapatid. So, ano ang maaari nating ipagmalaki? Sabi na ibabasa, kung kailan ka kukunin ng Panginoon, hindi natin alam.
So, huwag natin ipagmalaki yung sarili natin, yung lakas natin. But I do believe God has given man 120 years to live. So, nasa tao na yan kung paano siya aaabot sa ganong bagay, sa ganong edad. Nasa kanyang pag-iingat, o nasa kanyang kinakain. I don't think so. Nandun po yun sa Panginoon. Kung kailan tayo magtatagal sa buhay nito. Sabi nga po ng isang dati na isang mga manghihilot, ano po, si Ben Bible na tinutukoy nila. Siguro yung iba sa inyo, kilala ninyo siya. Patay na po siya, medyo matagal-tagal na. Kapag ka po meron na nga napipilayan sa mga tao, kahit sa amin, mga kamag-anak, dinadala po namin sa kanya. At nung minsan po may nagsabi sa kanya, Tay, kaya siguro mahaba ang buhay ninyo dahil ang laki ng tenga ninyo. Kasi laki po talaga ng tenga ni Tatang Ben Bible. Alam po ninyo, ang sagot niya, hindi totoo yun. Hindi totoo yun, sabi niya. Sabi niya, ang sekreto ay nasa Biblia. Honor thy father and thy mother. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ito ang pangako. Ahaba at bubuti ang iyong buhay dito sa lupa. Iyon ang totoo. Nais mong maging mahaba, matatag ang iyong buhay, maging magalang ka, mabuti ka, respetado, mag-respect ka sa iyong mga magulang. Eh paano yung iba na okay naman sila, mababait? Why they die so young? Kailangan na po sila ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. Hindi natin alam kung anong dahilan, but still, we know, God knows what He is doing. Amen. Hindi natin pwedeng tanungin siya sa ganong ginagawa niya. Kaya sa ating buhay ngayon, huwag ipaghambog ang araw ng bukas pag di mo alam kung anong magaganap, kung anong mangyayari. Diba? Kung minsan nasasabi ng mga nakabalita na isang dating kakilala nila, kaibigan, whatever, na kausap pa lang kita kahapon. Ganon. Kasama pa lang namin siya kahapon. Bakit? Anong nangyari? Diba? Ganon ang mga panalimitang naririnig natin. And it is a reality. Wala pong may hawak ng ating mga buhay maliban ang Panginoon. So, sa ating pinag-uusapan na ito, ang ating mga desisyon at pagsasalita, ang siya pong nagbibigay sa atin ng senyales na ano ba tayo, hanggang saan tayo makakarating sa buhay na ito. It is our decision sa panahon na yun, sa panahon na ito, ngayon sa kasulukuyan. Our decisions, siya po ang magtatakda ng ating magiging buhay. Bandaan po natin yun. Our decision, ang siya pong magtatakda ng ating buhay. Kaya po doon sa ating pinaka-main na text na binasa kanina, dahil nga po sabi, doon sa verse 16, ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo, masama yan. Ano? Para ba pinagmamalaki mo yung sarili mo? Ay, mayaman ako, marami akong pangpapagamot. Kailan lang po na merong isang namatay na hindi man alam kung anong dahilan. So, palagi po nating alalahanin ang mga bagay na yan. Ang importante tayo po ay nakahanda. Amen. Anytime na kunin ng Panginoon ang ating buhay, alam natin, hindi tayo mabibigo pagharap sa Kanya.
Dito po sa banal na kasulatan, mayroon pong isang halimbawa ang ating Panginoon. Ang isang mayamang hangal. Basahin po natin, medyo tayo, maging matyaga po tayo sa ating mga babasahin na ito. Lucas 12:13 hanggang 21. Maano lang naman po yan, maiksi. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ng bahagi ko sa aming mana. Ano po? Sumagot siya, ang ating Pastor Kristo, sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Kasi po yun po ang hinihingi ng isang lalaki. Sabihin daw yung kapatid na naibigay na yung kanyang mana. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ang buhay na ito ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito, a parable. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigabahin ko ang aking mga kamalig at pagtatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Ito po sana binabasa ito ng mga politiko, Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ayun. Ang gagawin na lang daw niya, mamamahinga, kakain, iinom, at magsasaya. Sa verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Maybe it's a warning for all of us. Kaya mahirap man tayo, super yaman man tayo, it's a warning. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon, ang buhay ay hindi nakasalalay sa laki ng kayamanan. So, ano po ba yung difference between rich and wealth? Pareho po ba yun? Meron po akong nabasa ang isang articles na ipiniliwanag na there is a big difference between richness and wealth. Ganito po ang isa sa mga sinasabi. Rich is depend on money and things. Yung pong yaman ay nakadepende raw po sa mga pera, salapi, kwarta, at mga bagay. Pwede kang maging mayaman. Gamitin natin yung salitang sa English, rich. Pwede kang maging rich, pero hindi ka wealthy. Nagtataka nga po ako. Ako rin po ay nag-iisip-isip po sa binabasa ko. Sabi ko but meron po siyang punto talaga Sabi ko nga. So I'm sharing this to you. Isa po siyang Kristiyano. Isa po siyang pastor. Matanda. Sabi niya, pwede kang maging rich pero hindi ka wealthy. Hindi ka totoong mayaman. Marami kang pera. Wealth or wealthy, sabi, is about character. Righteous living and kindness. Iyon po ang tunay na kayamanan na sinasabi. Napakaraming mga mayaman pero
They are not in good character. Hindi nabubuhay ng matuwid. At hindi sila mababait. Kunwari, nagpapatayo ng mga simbahan, but sabi nga po ng mga iba, galing naman sa nakaw at korupsyon. They are trying to bribe God with their good deeds, and yet, sa kabila ng mga yan, alam ng Diyos kung saan galing yung mga yun. We cannot deceive God sa mga bagay na ginagawa natin. So kung gusto nating talagang maging mayaman, not necessarily notarial na sinasabi sa pera, but in character, in a righteous living and kindness. Sa mundo ngayon, ilang tao lang ang tunay na wealthy. Pero maraming rich. Sana po hindi nagugulo yung utak ninyo sa pinag-aaralan natin ito. But ako, naniniwala po ako dito. Napakaraming mga tao na sobrang yaman sa salapi, ari-arian. They are not wealthy. Magbibigay po ako ng ilang tao lang na naalala ko. Kasi po yung isa na ang alam ko ay isang Chinese. Hindi ko na po siya maalala yung pangalan na, but I know this man, siya po siyang artista. Unahin ko na po siyang babanggitin sa inyo. Though hindi ko po siya kilala talaga hindi ko po matandaan yung pangalan niya. Pero alam ko kung saan siya lumabas na pelikula. Siya po ay isang Chinese ata. Yung pong kanyang buong assets worth $700 million ay kanya pong ibinigay sa charity. Sa charity. Sa mga bahayampunan, marahil, sa mga iba-iba mga kawang-gawa na ginagawa sa kanilang lugar. At ang kanyang katwiran, I want to live a very, very simple life, ang sabi niya. Pero artista po siya. Ang laki po ng bayad sa kanya rin. Pero ginibap po niya ang kanyang kayamanan at ibinigay sa kawang-gawa para lamang siya makapamuhay ng simple. Kumakain po siya sa mga simpleng kainan. Parang mga karanderya lang ang kanyang kinakainan. Umuho pa lang siya ng apartment. Wala po siya. So, yun po ang una sa mga alam ko ng mga tao. 1 in a million ang tinasawag doon. Ang kilala po ninyo ang isang artista, si Keanu Reeves. Ay isa po sa pinakamataas, highest paid actor na sinasabi. Highest paid actor. Pero wala po siyang mansion. Nakatira lang po siya sa isang simpleng apartment. Wala siyang luxury car. Yung alam na balita natin sa mga balita, di ba? Mga premier car, wow, grabe. Tigilang milyon, 18 million, 20 million, mga luxury car. Iran yun, 20 ata o 40. 40. But this man, the highest paid actor, wala siyang mansion. Wala siyang luxury car. Ang kanyang sasakyan, motorsiklo. Yun lang. Ginagamit niya sa kanyang paglalakbay-lakbay, pagpaikot-ikot sa lugar niya. At kung siya maglalakbay po ng medyo malayo-layo, sumasakay lang po siya ng tren at nakikita siya ng mga tao na nakasakay siya ng tren upang pumunta sa isang lugar. So, minsan, lumilipid siya at sakay lang ng isang commercial airplane. Wala po siyang sariling aeroplano. Ano ba ang kanyang ginagawa? At daang-daang at saan dinadala ang kita niya sa pelikula. Yung pong natatandaan ko na pelikula na talagang kumita ng marami, yung pong Matrix na kanyang pelikula. Saan niya dinadala ang kanyang kinikita? Ang sagot po ito, sa mga kawang-gawa.
Binibigay po niya ang kanyang kinikita sa mga kawang gawa, sa mga nangangailangan, sa mga orphanage, sa mga charity institution. Ang gusto rin niya ay mamuhay ng simple. Mamuhay lang ng simple. In that case, Keanu Reeves is truly a wealthy man. Wala siyang maraming pera, wala siyang luxury car, wala siyang mansion, wala siyang sariling jet, and yet, siya'y totoong napakayaman sa kanyang mabuting karakter. And Keanu Reeves is not an American, he is a Lebanese na natira po sa Estados Unidos. Isa pa po na tao na hindi naman masyadong ganon katindi doon sa but ito po ay super yaman. Si Ratan Tata. Siya po ay taga-India. Siya po ay isang industrialist at philanthropist. Super yaman po siya. Ang kanya pong asset, ang pagkaalam ko sa akin nabasa ay more than $300 billion. $300 billion ang kanyang asset. At siya po ay kasama sa mga billionaires of the world. Nakalista po yung kanyang pangalan. Alam po ninyo, nakaka-amaze yung tao na ito. Sa kabila ng kanyang sobrang kayamanan, nang sabi niya, I don't want to be enlisted o masama sa mga billionaires of the world. Kasi po, para masama ka doon sa mga billionaires na yan, hindi bababa sa 200 billion ang iyong ari-arian. So, ang ginawa po ni Ratan Tata, half of that 300 billion, 150 billion dollars ay kanya pong dinonate din sa mga charity institution para lang mawala ang kanyang pangalan doon sa listahan ng mga bilyonaryo sa buong sanlibutan. Siya po ay isang philanthropist. Siya po isang industrialist na napakayaman. His greatest turn around when he donated wheelchair to young PWDs. Mga kabataan po na PWD. Hindi po sila nakakalakad. Ang isa po sa mga batang babae na nandoon na nakatanggap po ng wheelchair ay sinabi sa kanya kay Mr. Tata, Sir, sabi niya ng bata, can I touch your face? So nagtataka po yung bata. Parang bantulot siya. But yumuko siya at hinayahan niyang hawakan ng bata ang kanyang bahay. Hindi naman po siya bulag pero naka-wheelchair po siya. Isa po siya sa tumanggap ng mga wheelchair na binigay ni Mr. Tata. Ang sabi ng bata, Sir, can I touch your face so that I can thank you someday when we meet in heaven? Pwede ko bang hawakan ng mukha mo at matandaan kita upang pagdating ng araw kapag tayo'y nagkita sa langit, ako'y muling magpapasalamat sa iyo. Alam po ninyo, napaluha po si Mr. Tata tumiyak. Doon po nag-umpisang talagang nagbago ang kanyang buhay. Ang sabi ni Mr. Tata, sa panahon na yon, nang kausap niya yung bata at sinabi niya, that is the happiest day of my life. When I see people smiling in joy. See? Yun po ang tunay na kayamanan. Yun po ang dapat na tinitignan natin ngayon sa ating buhay. Ang mga kayamanan na sa atin, even kahit na napakaliit, if we will offer them to God, if we will offer them to God,
He will accept it as a living sacrifice. Hindi lamang po yung ating buhay at karakter, kundi yung pong ginagawa natin para sa ibang tao. Tingnan po ninyo ang Lucas 12:32-34. Masabi ng Panginoon, Lucas 12:32, huwag kayong matakot, munting kawan. Ano? Do not be afraid, little flock, sabi. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ano? Na ibigay sa inyo ang kaharian. Yun ay kinalulugod niya. Verse 33, ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at maghimpok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat do'y walang nakalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga, mga rust, mga mold. Sapagkat kung saan naroon ang inyong puso, o kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Excuse na po. Pindala na ako po ni Ma'am Gatal. Excuse me. So makikita po natin dito. Even the smallest Christians na sinasabi, hindi po yung size ng physical, no? Yung pinakadukha, ang Diyos ay lugod na ibigay ang kanyang kaharian para sa kanila. Sa mga mayayaman o hindi man mayaman, kung ano yung kaya ninyo na itulong sa inyong kapwa, gawin natin. Gawin natin. Wala yan sa laki ng kayamanan o liit ng kayamanan kung paano tayo makakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Sapagkat kung ang ating kayamanan ay tinatago natin sa mga bangko, sinasarili natin, tandaan natin, ang mga kayamanan na yan ay mabubulok. Kasama tayo. Kasama tayo. Even sa buhay na ito, palagi nating alalahanin mula ngayon sa mga panahon pang darating. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon Kristo dito, na mayroon kaya caption doon sa bandang itaas, kayamanan sa langit. Ang kayamanan sa langit ay katulad po ng sinasabi kanina ng ating binanggit, a good character, a righteous behavior, righteous living, kindness. Yun po ang tunay na kayamanan natin. Sinasabi po dito na aking naisulat, and I know it was inspired by God, when your heart is in the people, then you are in God's heart. Amen. You are in God's heart. Muli, bubukas po ba tayo ng isang talata sa John chapter 12? Chapter 8, verse 12 po pala. Pali po yung aking nakita. 8 and 12. John 8:12. Yeah. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay nagkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Alam po ninyo itong salitang ito ng ating Panginoong Jesucristo, kung talagang nanamnamin lang nating mabuti ito, napakaiksing talata na sinasabi, ngunit ito'y napakalaking impact sa ating paglakad sa ating Panginoong Jesucristo. Napakalaki po nito. Tama naman po talaga yung sinasabi ng ating Panginoon dito.
Amen. Kung tayo lumalakad na kasama niya na siyang ilaw, hindi po tayo mauhulog sa mga hukay, sa mga bangin. Hindi tayo matatalisod, hindi tayo madadapa, sapagkat siya nauna sa atin at sinusundan natin ng ilaw. At kapag tayo sumusunod sa ilaw, tiyak ang ating pupuntahan. Ano po? In darkness, wala kang makikita. Di ba? Wala kang makikita. Subukan po ninyo magkulong sa kwarto ninyo. Kung kayo mayaman, ilagay ninyo yung mga pera ninyo sa mesa, sa kung saan yan gusto nyong ipatong. Yung mga alahas ninyo, ilagay ninyo sa kung saan yun nakikita palagi. Yung mga damit ninyong mga magaganda, ilagay ninyo kung saan yun nakikita palagi. At kayo nasisiyahan doon sa inyong kwarto. But during the night, patayin po ninyo ang inyong ilaw. Makikita pa ba ninyo yung lahat ng yan sa gitna ng kadiliman? Hindi po. Even when our heart is dark, yung mga kayamanan na yan ay nagiging pandaraya sa ating kaluluwa. Nagiging pandaraya sa ating kaluluwa. Sabi nga po ng isang kwentuhan lang po kami ng aking mahal na asawa kagabi pa lang ata. Napag-usapan namin yung isang artista na sabi niya, hindi ko na babanggitin, naalala ko na kung sino siya. Hindi ko babanggitin. Isa po siya ang artista at super yaman po at siya po yung host ng isang sarili niyang TV program. Super yaman po siya. Sabi niya sa kanyang post, shine like a diamond. Shine like a diamond, ang sabi niya. Meron pong sumagot na isang mangangaral. You are stupid, sabi niya. Diamond don't shine. They reflect. Amen. They reflect. Kahit po yung diamante na yan, kanina, bagay ko mga lakas din yung maganda. Kahit yung pong may diamante na yan na kumikislap, ilagay po ninyo sa inyong kwarto at patayin ninyo yung ilaw. Sa palagay po ninyo, yung diamond na yun ay magliliwanag. No. Hindi po. Kaya lang po magliliwanag yung pong diamond kapag ka mayroong liwanag na na-absorb niya sa kanyang sarili. Even the moon, ang sabi nga po, wala po siyang sariling liwanag. Nagliliwanag lamang siya dahil sa araw. Dahil sa araw. Even us, wala tayong sariling liwanag. But when Christ is in us, the light of the world, nahahawa po tayo ng kanyang liwanag. Not really nahahawa, kundi nababahaginan tayo ng kanyang liwanag. Amen. So kung tayo nababaginan ng kanyang liwanag, habang tayo lumalakad sa magulo at madilim na sanlibutan na ito, hindi tayo madarapa. Hindi tayo madarapa. Kaya kung kasama natin ang ating Panginoong Kristo, tiyak ang ating destinasyon. Our future is certain, and that future is Jesus. Palagi po din yung tatandaan. Wala naman po tayong ibang layunin sa buhay na ito, kundi yung tayo'y matulad sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang ating Panginoong Kristo ang siyang eksaktong imahe ng Diyos Ama. Amen. So nakikita po ninyo yung transition nun. When we are in Christ, that Christ is the exact image of God. Ano ang image natin? Ano ang glory na nasa atin? So sinabi ng ating Panginoong Diyos mismo, I will not share my glory to anyone. And yet He shared His glory to His Son. And the Son shared His glory to us. Nakikita po ba natin yan?
Siguro, kung sa tayo po ay nasa isang malakang gawain nila, sigawan na tayo ng palakpakan, sumisigaw ng hallelujah! God is a mighty God. God is a mighty God. Kung nakikita lang po natin lahat ng mga yan, na nire-reveal ng Panginoon sa atin ngayon. Sino tayo? Sino siya sa atin? At dito po sa aking malapit na pagwakas, bago po tayo babalik sa ating main text, tingnan po natin sa Revelation 20. One to 6, ulit. Ang sabi po dito sa pahayag, Revelation sa English, pahayag 20. Pagkaraan ay nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hanggan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya rin Diablo at Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hanggan ang lalim. Saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Remember this. This is a prophecy. Ito po'y nasusulat. Pagdating po ng ating Panginoon, aalisin na si Satanas kasama na po ng kanyang mga demonyo at masasamang espiritu at sila'y ikukulong sa walang hanggang lalim na madilim kapangin for 1,000 years during the reign of our Lord Jesus Christ dito sa lupa. And this is, hindi na po ito magtatagal. Kung nakikita po natin ang mga nangyayari ngayon, unti-unti na nakikita natin ang mga sinabi ng ating Pastor Cristo sa Mateo 24, nakikita natin ang mga nasulat sa, nakikita natin ang mga nangyayari ngayon sa Book of Daniel, in the Book of Revelation, nakikita na natin unti-unti ngayon. Sabi nga po ng mga matatanda, hinog na ang mundo. At kailangan na itong pitasin. Sabi. Sino yung pipitas? Ang ating Panginoon Diyos mismo. But sabi niya, pagkatapos nung ipalalayo siya sa loob ng maikling panahon. It's a very short time sa panahon na yun. After 1,000 years, napakatagal pa po nun. But 1,000 years is only one day sa ating Panginoon Diyos mismo. Sa verse 4, nakakita ako ng mga trono at mga nakaluklok doon. Ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Jesus at sa paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi naman po yung mga pinugutan ng ulo, kundi po yung nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa Panginoon. No? Ang sabi po dito, hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Ni tumanggap ng kanilang o tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Magsa-sidekick lang po ako. If you want to have this video na kimpong na-download mula po sa YouTube, ang isa pong kautusan ngayon na gagawin sa United Kingdom ay introduction pa lang po nitong binanggit dito sa ating binasa. Hindi sila tumanggap sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Meron pong isang batas ngayon na gagawin sa United Kingdom, sa UK, na lahat ng mga mamamayan ay compulsory. Talagang hindi ka pwedeng humindi. Na sila po ay bibigyan po ng tinatawag nilang digital ID. Mandatory. Mandatory po yun. Ano ba yung compulsory? Pangkalahatan. Pangkalahatan. No? Mandatory. Mandatory talagang, ano yun? Talagang hindi ka pwede tumanggi. Ano? So, ang gagawin nilang yon sa UK, nag-aalala nga po kasi yung mga apo ko nandun sa Exeter, England.
Kung wala kang digital ID, ang kukunin po nila kasi yung sa mata mo. Yan, pipicture nila yung mata mo kasi po yung wala naman pong pare-pareho na yung ang tawag nila doon, yung sa loob ng mata. Kung wala kang digital ID, hindi ka pwedeng magtrabaho o maghanap ng trabaho. Hindi ka makakatanggap ng mga benefits mula sa gobyerno. Hindi ka makakapag-travel kung wala kang digital ID. Sabi nga po this is the beginning of control of humanity. Para lang po itong experiment lamang po sa UK. At alam natin ito'y lalaganap. Nakasulat po yan sa Biblia. Nakasulat po yan sa Biblia. And now, in-introduce na po nila itong mga ganitong bagay. Yung iba, sinasabi nila microchip, whatever. Di natin alam. Microchips, laser, di natin alam. Digital ID, di natin alam kung saan na po. Sabi nga kung mabuti yung layo nila, that's okay. But to control people, iba na yun. I'm just sharing this to you kasi po nabasa ko lang po yung bagay na ito. Biglang sumagi sa isip ko yung pong video na yun. Andun po yun sa akin, naka-download po siya. And I will share it sa aking mga kamag-anak, mga anak, mga apo. Just to prepare for this. Ano po? Ang sabi po dito, yung mga tao na pinugutan ng ulo, nagpatutuo patungkol sa ating Panginoon, sabi nga po ng isang pastor na matanda rin, not only those pinagutan, kundi yung nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa Panginoon. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, hindi tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Yung po kasing iba, sabi nila 666. No, it is not a number. It's a katumbas po to ng isang pangalan ng isang tao na kung bibilangin in a Roman numerical, in the letter numerical, lalabas po yung 666 talaga na bilang. It's a name. It is a name. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo. Yung pong hindi nagpatatak at sumamba sa halimaw. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay. Verse 5. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Bubuhayin ng iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Verse 6. Mapalad ang mga pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Sikapin po natin. Na tayo'y masama sa mga nauuna na to. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesiyas at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. This is not only 1,000 taon. It is eternity. After this kasi po, mag-uumpisa na po yung the Great White Throne Judgment. At yung pong sinasabing ikalawang kamatayan ay yung pong pagharap mo sa harapan ng Diyos mismo after that 1,000 years ng millennium. All human beings will stand before God for judgment. Pero tayo, na sumampalataya, nagtiwala sa Kanya ng buong buhay at kaluluwa, at tayo nasama sa unang pagbangon ng mga patay na ito, in the first resurrection of the dead, hindi na po tayo delikado doon sa ikalawang kamatayan, which is the lake of fire. Sa lahat ng hindi nasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito medyo maano po ito, di ba? Meron pa ba maliligtas sa panahon na yon? We don't know. Alam ng Diyos kung ano yun. So, balik po tayo sa ating main text. Santiago 4 and 14b. So, hintay po ako na makita po ninyo agad. Santiago, St. James, chapter 4, verse 14b. Kaya po kapag sinasabi kong B, kasi po, merong nauunang verse doon, ang babasahin natin yung ikalawang paragraph doon. Ang sabi dito, 14b, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso
a vapor. Sandaling lumilitaw at dakay nawawala. 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 Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, usok na sandaling lumilitaw at pagkatapos ay nawawala. Now, the question now here, ano ang gagawin natin sa buhay nito? Ano ba ang desisyon natin? Huwag natin ipagmalaki bukas sapagkat hindi natin alam kung anong mangyayari sa panahon na yun. Sa mga panahon pang dumarating. But the very, very sure tayo. We are very sure. If we are in Christ, we will not be lost. Amen. If we are in Christ, we will not be lost. Lalo na kung tayo'y lumalakad. Ano? In Revelation, ang sabi po kanina, yung binasa natin, we will be with God and reign forever. Amen. Asa na po ba siya? 20 verse 4-6. Ito na po yung panghuli natin. Revelation 20, 4-6. Yung pong binasa natin kanina, uulitin lang po natin. Ano? Medyo nalilito lang po ako sa mga number kasi liliit. Kaya tinitingnan ko yung 4, where is the war? Nakakita ako ng mga trono at mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa pagpapatutuo kay Jesus. Paghahayag ng salita, dahil sa pagpahayag nila ng salita ng Diyos, hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, hindi tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Bubuhayin pa ang iba, pang mga patay, pagkaraan ng 1,000 taon. Verse 6, mapalad ang mga pinagpalang lubos ang nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging saserdote ng Diyos at ng Mesiyas at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Katulad po ng akin nasabi kanina, it is not only 1,000 years, but from eternity to eternity. That's the promise. We will be with God and we will reign with Jesus. At yun po ang ating palaging inilalagay sa ating mga puso at espiritu. Tayo pong lahat ay ibukod na namin. Yes, Lord. Dinadakila ka namin, Ama, minsan pa sa pagpapalakas loob mo sa amin. Doon, meron po ang mga bahagi na nagbibigay sa amin ng warning, ng paalala, that we have to live in Christ and walk in His light. Yan po ang pinapakita mo sa amin sa araw na ito. That we must live, O God, according doon sa standard and will na yung binigay sa aming Panginoon Kristo. Yes. At siya lamang po ang nakaganap ng lahat ng ito. That's why you are asking everyone na naniniwala sa aming Panginoon Kristo at naniniwala sa iyong Ama at tumatanggap bilang Ama namin at tinatanggap ang aming Panginoon Kristo, that we have to walk like Jesus kung paano siya lumakad sa sanlibutan ito hanggang sa maganap ang kalooban mo sa kanyang buhay. So we commit everyone to today, Lord God. Yes, Lord. If anyone sa audience ngayon na hindi pa po nakakatanggap sa ating Panginoon, it is time for you na tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo bilang tagapagligtas natin at Panginoon talaga ng ating buhay. Our Lord. Ibig sabihin doon, He owned us already. Yes. At hindi na natin pag-aari ang ating mga sarili, kundi ito'y sa Kanya.
para sa Diyos. Mm. So we commit, oh God, everyone right now. Kung sila po itatanggap, let them, oh God, come to you personally. At abutin mo sila, Ama, sa kanilang paglapit sa iyo. Abutin mo sila sa kanilang paglapit sa iyo. Dinadalangin namin sila, Ama, na magdedesisyon ng lahat ng ito. Yes. We cannot see them, Lord God. Hindi namin sila nakikita, and yet nakikita mo sila. Nakikita mo sila. Sa panahon na ito na ikaw ay kanilang tatanggapin sa kanilang buhay at puso. At isa sa buhay ang iyong mga salita sa araw-araw. Help us, O God. Habang kami po'y nandito pa sa sanlibutan ito, Yes. marami pa kaming haharapin ng mga pangyayari. Sometimes about trials, pain, or either suffering na yung ipahintulot, just to strengthen us, Lord. Pampalakasin mo kami lalo habang kami nagtutugumpay sa mga inilalagay ng aming kalaban sa aming harapan upang kami tumigil. We know you will help us. Yes. You will help us, O God, to pass through all these things, O God, mga obstacles, because you love us. And you have chosen us, O God, since the beginning of the world. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong mga salita sa mga oras na ito. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong paggantabay sa amin, pagpapaalala sa amin sa mga bagay-bagay pa na nakakalimutan namin na dapat namin bagitin sa mga oras na ito. Thank you sa lahat ng ito na patnubay mo. Continue, O Holy Spirit, to illumine our heart and our mind and our spirit upang patuloy kaming makalakad patungo sa Diyos Ama through our Lord Jesus Christ. Salamat po, Ama, sa samantalang paghiwa-hiwalay. Yes. Gawin mo po sa amin ng iyong bendisyon, ng iyong pag-ibig, ng siya manatili sa aming mga puso upang ito may padama namin. Una sa iyo, ikalawa sa aming kapwa, lalo na po sa mga kapatiran sa aming Panginoon Kristo. Ang iyong biyaya, Panginoong Yesu Kristo, siya patuloy na gumawa sa amin upang patuloy namin maghanap ang kalooban ng Ama. At ang pananatili sa amin ng Banal na Espiritu, siyang mangyari at maghanap sa araw-araw upang kami gabayan, patnubayan sa aming paglakad patungo sa iyo, Ama. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan, kahalwalhatian. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. 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 God bless you and Keeps you. keeps you. Amen. Amen.